Kamusta mga ka-Asialink and welcome back to another episode of Asialink TV, kung saan tampok ang mga kwento ng sipag, diskarte at tagumpay ng ating mga lokal na negosyante. Ako si Lea Yap at ngayong araw makikilala natin si Romulo Fajardo, isang masipag na fish dealer mula sa Bulacan. Sa likod ng amoy ng palaisdaan at init ng araw, si Kuya Romulo ang patunay na ang tiyaga sa hanap buhay ay may balik na ginhawa. Mula sa pagbebenta ng isda hanggang sa pag-supply ng fish meal sa iba't ibang negosyante, hindi lang kabuhayan ang pinapatakbo niya, kundi isang responsableng negosyo na umaalalay rin sa ibang nangangailangan. Tara, kilalanin natin ang kwento ni Kuya Romulo, kung paano niya pinalago ang kanyang kabuhayan at kung anong mga aral ang pwede rin nating dalhin sa sarili nating asenso. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ako po pala si Romulo Fajardo, isang dating seaman na ngayon ay retired na. Pero sa ngayon po kasalukuyan, ako po ay mayroong 2 gasolinahan, commercial apartment, at meron din po akong fish pan. At nagbe-breed din po ako ng pangasius at catfish, and supplier din po ako ng fish meal sa mga fish pan. Marami kong inasok na negosyo. Dahil ang buhay ng seaman ay napakahirap. Lagi lang sinasabi nila na masarap ang buhay ng seaman, pero napakahirap ng buhay ng seaman kahit malaki ang iyong sahod. Kaya ako, tingaki nando sa barko, lagi akong nagbabasa ng dyaryo, tumitingin ako sa classified ads para makakita ng negosyo na pwedeng gawin dito sa lupa na kaya ng aking budget. Talaga napakahirap ng seaman dahil lagi kang malayo sa pamilya. Almost 1 year ka sa barko, tapos magsasama kayo ng pamilya mo, 1 buwan lang. Kaya lagi ang nasa isip ko, makakita ng isang negosyo na kaya ng aking budget, yung mabubuhay ang aking pamilya dito sa, na kami magkakasama dito sa lupa. Hi mga ka-Asialink! Ako si Gab, and today's pro tip is all about something na dapat alam ng bawat negosyante, ang business costs. Kahit simpleng tindahan, food stall, salon o malaking negosyo pa yan, kailangan klaro sa'yo kung magkano ang ginagastos mo. So let's break it down. Fixed and recurring cost, mga gastos na paulit-ulit. Ito yung mga bayarin na consistent at regular, buwan-buwan mo silang binabayaran kahit mababa ang kita. Number 1, rent. Kung may pwesto ka, bayad sa renta yan monthly. Kahit wala kang benta, kailangan pa ring bayaran. Number 2, sweldo. Kung may tauhan ka na may fixed na sweldo, kailangan mo pa ring mapasahod kahit matumal ang sales. Number 3, loan amortizations. Kung may utang ka, tuloy-tuloy ang bayad buwan-buwan. Dapat kasama ito sa budget mo. Number 4, utilities. Kuryente, tubig, internet, hindi man eksakto pareho buwan-buwan, expected pa rin silang babayaran. Halimbawa, kung may freezer ka, mataas ang kuryente mo. Number 5, business permits. Annual ito pero dapat pinag-iipunan din tulad ng BIR, barangay permits, at DTI renewal. Pro tip, alamin mo ang break-even point mo. Ibig sabihin, magkano ang kailangan mong kitain para mabayaran lahat ng fixed expenses mo. Pag lumalagpas ka na dyan, dun ka na kumikita talaga. Variable costs. Mas maraming benta, mas maraming gastos. Ito naman yung mga gastusin na nagbabago, depende sa dami ng benta mo. Tumataas sila habang lumalago ang negosyo mo. Number 1, raw materials at inventory. Kung sari-sari store ka, syempre, marami kang tinda. Mas maraming kailangang i-restock. Pag 10 ang burger na binibenta mo, kailangan mo rin ng 10 piraso ng tinapay at syempre, karne. Number 2, delivery o shipping cost. Kung nagdi-deliver ka, tataas din ang gastos sa gas o courier fee habang dumadami ang orders. Number 3, sales commissions. Kung may incentive ka para sa staff based on sales, lumalaki rin ito kung mataas ang kita. Number 4, extra utilities or supplies. Habang mas marami kang ginagawa o binibenta, mas malaki rin ang nagagamit na kuryente, tubig o packaging. Pro tip, lagi i-compute ang cost per product para sigurado kang kumikita ka kahit marami ka pang orders. Nung ako huminto sa pagbabarko, ang aking ginawang negosyo ay trucking. Nagtayo din ako ng hardware. Nalugi ko doon.
Ang aking obserbasyon, kaya ako nalugi, dahil nga dyan sa mismanagement, masyado ako naging tiwala. At saka isa pa, ang naging experience ko noon, nung ako may tracking, biglang tumaas ang interest na rate sa bangko. Doon ako bumagsak. Tapos, nung ako malugi, dahil nga ako naman ay seaman, nakapag-aral ako, bumalik uli ako ng pagbabarko. After na aking maka-recover, doon uli ako nag-isip ko anong pwede kong gawing negosyo na hindi napakahirap i-manage. Ngayon, nakaisip ako ng basa ko dyan sa classified, sa business, sa classified, sa newspaper, yung Bulilit Gasoline Station. Kaya doon ako nagsimula na magnegosyo ng gasolinahan. Tapos after that, nakapagtayo ako ng mga apartment at commercial, then saka yung pispan. Yung pispan naman yan, kaya yan gustuhan ko, nagkaroon ako ng idea. Kasi dito sa lugar namin, napaka-hindi man ng pispan. Napakaraming yumaman sa pispan. Pero ako, hindi pa ako mayaman. Pero may pispan lang ako. Saka may hatchery. Ika nga nakakasurvive ako ng pang-araw-araw. Hi ulit mga ka-Asia Link. Ako pa rin si Gab. At pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa business costs. Bakit mahalaga ito sa negosyo mo? Kapag alam mo ang mga gastos mo, mas may control ka sa negosyo mo. Ito ang naitutulong nito. Tamang presyo. Huwag basta-basta mangopya sa presyo ng iba. Dapat alam mo kung magkano ang gastos mo para alam mo kung may tubo ka. Maayos na budget plan. Mas madaling mag-budget kapag alam mo ang mga fixed variable costs mo. Alam mo kung magkano ang pwede mong ilaan sa puhunan, sweldo o savings. Handa ka sa lean months. Hindi laging malakas ang kita pero kung alam mo ang fixed cost mo, kaya mo mag-adjust at makasurvive. Confident ka sa pagpapalago. Kapag malinaw ang numbers mo, mas kaya mo mag-decide kung kailan ka dapat mag-expand o kailan ka dapat magtipid. Conclusion, ang gastos ng negosyo hindi lang basta listahan. Kwento ito kung paano tumatakbo ang negosyo mo. Kaya i-track ng maayos, kilalanin ang fixed, recurring at variable cost mo at planuhin ito ng maayos. Because that's how smart businesses grow. Ako si Gab, and here at Asia Link, we believe na ang kaalaman sa pera ay susi sa tagumpay ng bawat negosyante. See you again mga ka-Asia Link. Pag ikaw may pamilya, wala kang iniisip kundi yung ikaw kasama mo lagi ang family mo. Ako ngayon nagninegosyo ng piecemeal supply at dahil sa ang gusto ko magkaroon pa ng additional income, lumakas ang aking income, naisipan kong mag-loan sa Asia Link. At ako naman ay na-approve sa Asia Link na napakabilis ng proseso. Nakakuha uli ako ng isang repair van at ngayon ay ginagamit ko sa pagsusupply ng piecemeal. Kami kasing mag-asawa, kami pamilya, talagang kami malapit kami sa kay Lord. Lagi ko lang naririnig sa misis ko, kung talagang hindi tayo kikita sa negosyo na yan, hindi para sa atin yan. At ang mga anak ko naman, dati ang mga anak ko, inabot nila yung nando sila sa high school, puro private sila. Nalipat sila sa public, dahil nga nung ako'y bumagsak ng mga panahon na yon. Pero wala akong narinig sa kanila na ako sinisisi nila. Basta sinasabi nila Papa, makaka-recover din tayo niyan. Yun lang ang narinig ko lagi sa aking pamilya. Para sa aking pamilya, sa aking asawa, ako ay nagpapasalamat sa kanila sa ginawa nilang suporta sa akin. Hanggang noon at hanggang ngayon, matagilid man ako o bumangon sa aking negosyo. At sa Asia Link, ako po ay nagpapasalamat ng marami dahil sa edad ko ngayon, nung ako ay mag-apply ng loan sa Asia Link, napakadali nilang naiproseso at nai-release ang aking loan. Sa ngayon po, 2 na ang aking unit na tumutulong ng maganda sa aking income at sa aking pamilya. Maraming salamat po, Asia Link. At dyan nagtatapos ang kwento ni Romulo Fajardo, isang tunay na halimbawa ng sipag at dedikasyon sa negosyo. Mula sa palaisdaan hanggang sa pagbenta ng fish meal, ipinakita niya na ang tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Asia Link TV, kung saan bawat episode ay nagbibigay inspirasyon at bagong pananaw sa pagnenegosyo. Ako si Lea Yap at hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat kayo palagi at tuloy lang sa pangarap.